Eto nga mga kakotsero, kasi may nahuli na Chinese spy. Nabalitaan nyo na ba yun? May nahuli na Chinese. Alam nyo mga kakotsero, hindi tayo magkakaroon ng ganitong kalaking problema sa mga Chinese kung hindi pinabayaan ni Digonggong ang Pilipinas. AFP launches probe of Chinese hacker. Ayan. Pati AFP. Si IDG lang to nung una. Ngayon, pati PNP, AFP nakikisama na. Grabe to. The military has initiated its own probe into the arrest of a Chinese man who yielded sophisticated hacking equipment in Makati City early this week. We're currently investigating the circumstances surrounding the arrest of Yu Hang Liu, who was detained by law enforcement for possessing unauthorized firearms and equipment potentially linked to the communications hacking. So sabi ng AFP, we understand the sensitive nature of this case given the alleged involvement of a foreign national. Collaborating, she told reporters, adding that the military is collaborating closely with the PNP and other relevant agencies to thoroughly examine the seized items and determine the intent and extent of the activities involved. Yun, mga kotsero, tindi nito. Guys, magsa-shoutout muna tayo sa mga kaibigan natin sa Sendwave. Ayan. So kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na po kayo magpadala ng inyong mga remittance sa Pilipinas. Gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ng Sendwave app, gawa kayo ng account. Ilagay nyo ba ang account details nyo dyan at pwede na kayo magpadala sa GCash, Cash Pickup at iba't ibang mga pawn shop sa bansa. At kapag ginamit nyo po ang promo code na Coach Dante, makakuha pa kayo ng karagdagan $20 free credit kaya gamitin na sa Sendwave for all of your remittance needs. Okay, here we go. Panoorin natin itong balita. Ito yung balita. Sinampahan na po ng reklamo sa piskalya ang Chinese national na nahulihan ng mga high-tech at military-grade equipment. Ang Armed Forces of the Philippines tutulong na rin sa investigasyon para matukoy ang tunay na intensyon ng suspect. Ang iba pang detalye sa live report ni Mar Gabriel. Mar! Ali, welcome sa PNP ang alok na tulong ng AFP patungkol nga dito sa naarestong Chinese national na hinihinalang sangkot sa hacking at spying. Patuloy namang sumasailalim sa pagsusuri ng mga eksperto yung mga nakumpiskang high-tech equipment mula sa kanya. Alauna ng hapon ang iharap sa Makati City Prosecutor's Office ng mga tauhan ng CIDG-NCR ang Chinese national na si Yu Hang Liu. Sinampahan siya ng reklamong Access Device Act, grave threat at paglabag sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Law. Kaugnay ito sa mga nakumpiskang high-tech at military-grade equipment sa kanyang condominium na hinihinalang ginagamit sa hacking. Honor pa yung laptop niya. So, since na-alarma lang tayo, na bakit may ganun siyang gamit. Nag-ugat yan sa reklamo ng isang complainant na tinutukan niya ng baril at inutusan na magdala ng mga hacking device sa iba't ibang vital installations at pampublikong lugar para manghack ng cellphone at iba pang electronic device. Ang scary nun Tinutukan niya ng baril yung isang, ewan ko, parang very random Tinutukan niya ng baril, tapos inutusan na maglaglag ng hacking equipment sa mga specified places. Grabe. Nag-ugat yan sa reklamo ng isang complainant na tinutukan niya ng baril at inutusan na magdala ng mga hacking device sa iba't ibang vital installations at pampublikong lugar para manghack ng cellphone at iba pang electronic device. Sumasailalim na sa pagsusuri ng mga eksperto ang mga nakumpiskang gamit. Makakakuha po tayo ng mga incriminating evidence that would pinpoint to scamming activities, spying or surveillance. This is definitely alarming po. Ang Armed Forces of the Philippines tutulong na rin sa investigasyon ng CIDG para matukoy ang tunay na intensyon ng sospek. Nais din nilang malaman ang lawak ng operasyon nito at kung may tuturing ba itong banta sa national security.
We treat this as a sensitive nature because it involves foreign national. But rest assured po that the Armed Forces of the Philippines is collaborating closely with the Philippine National Police and other relevant agencies po to thoroughly examine. Welcome naman sa PNP ang anumang tulong sa AFP. Kung ito man po ang investigasyon po natin ay lalawak na maaaring ito pong taong naaresto natin dahil may mga nakuha po sa kanyang allegedly na mga kagamitan na possibly being used to intercept some calls and other being used in scams. This is of course involves security ng ating bansa, kaya yung tulong po ng ating Armed Forces of the Philippines is very much welcome. Una nang sinabi ng CIDG, nakasama sa sinisilip nila ang posibilidad na ang sospek ay isang espiya sa China base sa mga nakuhang kagamitan sa kanya. Inaalam na rin kung may iba pa siyang kasamahan. Kung totoo nga po na may makukuha po tayo mga ebidensya that would warrant belief na they are engaged in surveillance or any illegal activities, then definitely hindi po pwedeng mag-prosper po ito ng iisang tao lang po. So there is a possibility po na may mga kasamahan pa po ito. Ali, patuloy yung pakikipag-ugnayan nitong PNP-CIDG sa Bureau of Immigration para malaman nga ang tunay na status nitong Chinese national dito sa bansa. Nakadepende naman, Ali, sa magiging resolusyon ng piskal kung ano ang magiging disposisyon dito sa suspect na ngayon ay nakakulong pa rin sa tanggapan ng CIDG sa Campo Crame. Ali? Mar, pinagtataka ko, saan galing yung military-grade equipment na yan? Yun eh. High-tech military-grade equipment. Siyempre, naipasok yan ng bansa, ano? Saan galing? Ano ang source? Saan galing? Saan niya nakukuha itong mga equipment na ito? Ali, yan ang tinutuntun pa ng mga investigador dahil nga malawakan na yung ginagawang investigasyon. Dahil ayon nga sa CIDG, kung ikaw ay karaniwang tao lang, ay hindi ka basta magkakaroon ng mga ganitong sophisticated equipment. Kaya ngayon nagtutulungan ng PNP at AFP para tuntunin kung saan galing at kung saan ba talaga ginagamit nitong naarestong suspect itong mga equipment na nakuha sa kanya. Yan ba? Ako may theory ako dyan Mayroon akong conspiracy theory dyan. Hindi pa naman confirmed. I have a feeling sa embassy galing yan. Sa Chinese embassy. Baka nga ano pa yan, PLA pa yan eh. Yung military grade equipment niya. Baka PLA pa yan. Baka PLA property. PLA, sa mga hindi po nakakalam, is People's Liberation Army. Yun po ang AFP ng China. People's Liberation Army. Kasi mga kotsero, hindi naman may papasok yan dito sa sa bansa nang hindi dumadaan sa customs unless isa-smuggle mo. Pag in-smuggle mo, mag-drop off kayo sa dagat, but ano pa yun eh. Risky pa yun eh, very risky. Unless meron kang tao sa loob ng Coast Guard, titimbrehan yung mga tao na magkakaroon ng magkakaroon ng patrolya diyan, hindi ka makakapasok, etc., etc. The easiest would be through the embassy. Kasi hindi chine-check yung mga pinapasok ng embassy. Naisip ko lang naman. Kumbaga parang kasi sila rin yung nag-claim nung, di ba? Yung new model agreement, di ba? Yung kay Admiral Castro. Wiretapping. Yung wiretapping ng conversation nila. Saan lang daw galing yun eh. So it means, mga kotsero, they're not above it. Kumbaga, hindi sila walang sa kanila, walang holy cow. Lahat gagawin nila. Lahat ng method gagawin nila para makuha nila yung gusto nila. Wala nga silang pinagkaiba sa sindikato. Si Chinese Communist Party, isang legit higanting sindikato lang siya na naging gobyerno ng bansa. Pero sindikato siya. Isang higanting sindikato. Ganun si Chinese Communist Party. Galawang sindikato. So ako hindi ako magtataka kung yan ay naidaan sa pamamagitan ng embahada ng China. Hindi ako magtataka. Kasi naalala nyo yung nahuli na yung sleeper cell sa may Dasmariñas Village.
Mga kutsero, Dasmariñas Village yun, ha? Ang tindi nun. Yung sleeper cell dun sa loob, di ba? Yung mga nahuling baril ng NBI, may label, Property of the People's Liberation Army. Oh. Buti may translator sila. Malamang sa malamang, Chinese pa yon. Diba? Malamang sa malamang, Chinese pa yon. Oh. Property doon ng PLA, People's Liberation Army. So, paano? Paano nakapasok yun? Eh, di malamang sa malamang through the same way na ipasok din itong mga military grade surveillance equipment. Pero, mga kutsero, again, the Chinese Communist Party is not above all of this. Gigawain talaga nila yan. Gawain talaga nila yan. Nagbabribe sila ng mga opisyal, nagbabayad sila sa mga regulators, nagbabayad sila sa gobyerno para hindi sila pansinin. Lalo siguro nung panahon ni Digong. Kaya wala tayong balita sa mga nagaganap. O yan, tuloy. Naglabasan sila lahat parang ipis. Unti-unti na silang nahuhuli. Na ibinibenta niya dahil sinasabi niya siya ay nagtatrabaho sa Pogo. At alam naman natin, yung mga nakaraang mga raid na malakihang mga Pogo hubs, no, yung mga operation nila, hindi sa sugal ginagamit, kundi talaga sa cybercrime. Well, kung doon sa binibenta, hindi siguro dahil ang base doon sa complaint ay yung kanyang tinutukan ng baril ay isa itong Pinoy at inuutusan siya na i-deploy itong mga kagamitan na ito doon sa mga vital installation. Ang tanungin natin kung ano ba yung mga specific na vital installation na yan, hindi yan muna sinagot sa atin ng CIDG. Bukod sa mga vital installation, pinadedeploy din yan doon sa mga pampublikong lugar para gamitin niya raw sa hacking. So, ang inaalam ngayon ng mga investigador ng PNP kung ito ba hacking na ginagawa ng suspect ay may kinalaman sa national security. Kaya nga yung pagsusuri dito sa mga nakuhang gamit ay aalamin ba kung may mga nakuha siya mga masiselang impormasyon mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, partikular na sa militar at sa pulisya. Ali? Nabanggit ba nila kung ano ang immigration status nitong naturang Chinese national? Dahil nabanggit nga na 5-6 na taon na siyang nandito, tagal no, sa na nandito. Pilipinas. Panahon pa Ano ni ang Digong. immigration status niya? Bakit siya nakaka-star dito ng ganong katagal? Ali, ang sinasabi ng CIDG, bagaman may passport itong nahuling suspect, sa ngayon nakikipag-coordinate sila dyan sa Bureau of Immigration para malaman niya kung ano bang status talaga nitong suspect, kung bakit nakapanatili siya ng hanggang 6 na taon dito sa bansa. Okay, Mar, malaliman ito, kaya hindi mo pabibitawan sa mga susunod na pag-uulat mo. Maraming salamat, Mar. Panahon pa ni Digong. 5 or 6 years na raw nandito. Kamusta naman ang immigration nung panahon ni Digong? Alam nyo, if there was any bigger threat to the national security of the Philippines, it's not even the Chinese. It's the Dutertes. Sila ang national security threat sa Pilipinas. Sa totoo lang. Kaya pala gumawa ng ibang kalaban. Ginawa niya ang kalaban ng Dilawan. Kalaban naman talaga yun. Dati na. Pero tinutok niya lahat ng attention niya doon. Oh. Matagal na rin naman kalaban ng CPP, NPA. Pero talagang doon siya lahat ng propaganda niya doon nakatutok sa kanila. Siguro parang di mapansin itong mga kalokohan sa China. 5 to 6 years na raw nasa Pilipinas. So imagine, 5 or 6 years worth of information na ang nakukuha niya. Ayun yung mga kutsero, sa totoo lang, very vulnerable ang Pilipinas ngayon sa espionage. Totoo lang. For example, ito. Singapore man admits being a Chinese spy in the US. 2020 pa to. Medyo matagal na, no? Singaporean. Jun Wei-yo was charged with using his political consultancy in America as a front to collect information for Chinese intelligence. Ibig sabihin, meron siyang political consultancy firm. Yung mga nag-broadcast ng mga gustong ipa-broadcast ng mga politiko. Lobbyist. Political lobbyist. Umamin siya.
na sa kanyang pagpo-political lobby ay kumukuha siya ng impormasyon para kay China. Espiya pala. Ang tanong, sino ngayon ang sino sa mga political lobbyist sa Pilipinas ang may connection kay Chinese Communist Party? But I have an idea. At least one. At least one. Kasi sila yung pinaka-prominent eh. Sila yung pinaka-prominent. Baka gets nyo na kung sino yung sinasabi ko. Sila yung pinaka-prominent. Uy, may nanghula oh. Ayoko ng ganyan eh. Ayoko na may nanghuhula eh. Pag may nanghuhula kasi, mahirap na eh. Oh. Oo. Merong specific na grupo. Oo, may specific na grupo yan. Dito sa Pilipinas. Tapos sila lagi nagtatanggol sa mga nangyayari, sa mga ginagawa ng China. Sila palagi nagtatanggol. Kutob ko lang naman. Hindi naman ako sure na sila yon. Pero, they're operating like this group. Political consultancy. Mga think tank, ganon. Mga think tank. Yan, ganyan sila. Tapos mga kotsero, syempre di sa Pilipinas, usong-uso pa ang TikTok. Ang nakakatakot lang sa TikTok kasi their mother company, ByteDance, is Chinese. Shuchu. Singaporean siya. But, yung kanilang incorporation, mga kotsero, apparently, ay si TikTok, ang beneficial owner niya, meaning siya yung nagbe-benefit kay sa app na TikTok, ay si ByteDance. Nabuo siya as a TikTok Limited Liability Corporation, LLC, sa US, Delaware. Pero itong LLC na to ay controlled by TikTok Limited na isang paper company. Paper company na nakabase sa Cayman Islands at merong isa sa Shanghai. Ang may-ari ng TikTok Limited ay si ByteDance Limited na naka-incorporate din sa Cayman Islands at nakabase sa Beijing. Chinese-owned siya. And everything, mga kotsera, don't forget, every company na sinasabi na Chinese company, ang may-ari niyan usually ang estado. State-owned. So, kaya nga 'di ba si Benny Abante, pinopropose din niya na iba na ang TikTok sa Pilipinas, 'di ba? So, ganyan. Kaya nga 'di ba hindi rin nakaligtas si Alibaba? Hindi rin siya nakaligtas, 'di ba? Una si Jack Ma. Si Jack Ma ang may-ari. Oh. Eventually, nung billion dollar industry na si Alibaba, ayun na, tinake over na ni Chinese Communist Party. Yan na. Tapos may nabalitaan pa ako recently sa mga mahilig sa video games, sa mga online games. Si Genshin Impact, kasama rin pala dyan. Good luck. So medyo ito yung mga bagay na na mga pamamaraan ng China para makapang-espiya sa mga bansa. Meron pang isa, ito, si MI5. Kilala niyo ba si MI5? Si MI5, mga kotsero, siya yung parang siya yung CIA ng UK. Si MI5. MI5. Ano sinabi? MI5 head warns of large epic scale of Chinese espionage. 2023 to. More than 20,000 people in the UK have now been approached covertly online by Chinese spies. Mr. McCallum said that MI5 had now seen suspected Chinese agents approach over 20,000 people in the UK over professional networking sites like LinkedIn in order to try to cultivate them to provide sensitive information
double the previously reported figure. So dati 10,000 lang, ngayon 20,000 na. Sa anong ginagamit nila? LinkedIn. Ibig sabihin, kunyari magwo-work ka sa kanila. Tapos magko-consulting ka sa kanila. Tapos magbibigay ka ng mga impormasyon tungkol sa mga kung paano tumatakbo ang military, kung paano tumatakbo ang gobyerno sa Pilipinas, etc. etc. Sounds familiar. So ginagawa na pala sa Pilipinas. Alleged recruitment of military consultants to spy on West Philippine Sea is being probed. April 8, 2024. Nabalitaan nyo ba to? Nabalitaan nyo to? Yung merong company daw, US company, na naghahanap ng mga part-time writers tungkol sa military. Tungkol daw sa military content. Yan. The DND has directed the AFP to investigate this. We are still checking this. We are still in the process of checking this, sabi ni General Browner. Saan ba yun? The Armed Forces of the Philippines is now investigating the veracity of the information that the Chinese government allegedly recruited military consultants to spy on the situation in the West Philippine Sea. Grabe to. Matindi. Ito pa isa. 2 US Navy sailors charged with spying for China. Actually, convicted na sila. Parang 2 months ago yata. Sometime in March or February. Convicted na sila. US Navy sailors. Ibig sabihin, parte sila ng militar ng Amerika. 2 US Navy sailors in California have been arrested on charges of providing sensitive military information to China. Naturalized lang, oh. Ibig sabihin, hindi talaga siya US citizen. Nagpunta lang siya sa Amerika at nagpa-naturalize. Kaya siya nakapasok ng military. Oh, sounds familiar? Bakit? Kasi nangyari na sa atin yan, eh. Chinese nationals recruited to PCG, Philippine Coast Guard Auxiliary. Kaya iba tong infiltration ngayon na ginagawa ng China. Left and right naglalabasan. Yung mga activities ng Chinese Communist Party sa Pilipinas. Kanina may nagko-comment, mga nakikita ko yung Pogo daw sa Cavite. Yung dating Island Cove. Yung dating Island Cove yun eh. Kailan ba ginawa yun? Kailan ginawa yun? Panahon ni Digong yun eh. Alam ba ng mga DDS yan? Malamang di nila alam yun. Or malamang alam nila pero hindi nila sabihin. From what I know, sa pagkakaalam ko mga kotsero, property daw yan ng Remulla. Yun yung pagkakaalam ko. But I'm not sure. Naririnig ko lang yung kwento. Property daw yan ng mga Remulla na binenta. Hindi ko alam kung kanino binenta at I don't know kung ano. And then, pagkabenta, ayun, ginawang Pogo Hub. Ngayon yung dating Island Cove eh. Resort yun eh, resort. Tapos, siguro, hindi na mabenta. So, yun. So, ang tanongin nila, mga kotsero, ang tanongin nila, kung sino yung bumili. Importante sa akin, benta ko yung property ko. Ngayon, kung paano gagamitin ng whoever yung property ko, bahala sila. Binili na nila eh. Binili na nila eh. So, di ba? Wala na akong pake doon. Bahala sila doon. Basta ako, legal ako nagbenta. Ngayon ang tanong, sinong bumili? Una, dahil meron tayong ngayong Alice Guo, Filipino citizen ba yung bumili? Gaano katotoo na Filipino citizen siya? Baka mamaya peke rin yung mga birth certificate. Oh, paanong gagawin natin?
Hindi pwedeng ano yan, hindi pwedeng ano yan, hindi pwedeng gamitin ng mga DDS yan against the administration. Or even against the Remulyas. Alam nyo, it's mali mali yung propaganda nila dyan. Hindi nila pwedeng gamitin yan against the Remulyas. Hanap silang iba. Pero hindi yan. Hindi yan ang pang ano kay sa mga Remulyas. Bakit? Kasi nga, binenta lang nila, hindi naman sila yung nagpatayo. No ngayon, kung binenta nila, narinig ko sa interview, kasi tinanong siya ano po masasabi niyo dun sa Pogo Hub sa Cavite, yung dating Island Cove. Sabi niya, mahirap daw pasukin yung mga Pogo Hub kasi hanggat walang complainant, hindi pwedeng pasukin. Hanggat walang complainant. Or hanggat hindi sure, as in beyond reasonable doubt, yung ebidensya makakalap tungkol dyan. So, ingat-ingat na lang tayo, guys. But again, the point is, we will not be in this situation kung hindi nagpakagunggong si Digong. Kaso, kaya nga ang tawag sa kanya ng iba, Digonggong eh. Hanggang dito lang po muna tayo mga kotsero. Okay? Huwag niyo po kalimutan mag-like, share, and subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. At may-follow po tayo sa ating Facebook page para lagi po kayo updated sa mga ganap sa ating channel. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. Mali. God bless everyone. See you next time. Bye. Huwag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?